Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang drama at action movie na pinamagatang Blind War. Now sit back and enjoy the movie. Si Zina at kanyang boyfriend na si Lei ay parehong baliw na nagmamahalan. Kasalukuyan silang nasa isang courtroom at may pinaplanong masama. Ang world-famous gangster na si Kun ay nahuli at mahahatulan dahil sa pagpatay, mga pagnanakaw at iba pang krimen. Bilang kanyang abogado, hindi pumayag si Zina sa desisyon ng mga huwes. Biglang tumayo ang kanyang boyfriend na si Lei mula sa madla at sinimulang paputukan ang lahat. Sinamahan siya ng kanyang gang para i-rescue si Kun. Pagkatapos napatayin ang lahat na nasa courtroom, nagsimulang maghalikan sina Zina at Lei. Inutusan sila ni Kun na pakawalan muna siya, ngunit natawa lamang sa kanya ang dalawa. Napansin ni Kun ang bomba sa kanilang mga kamay kung saan ito ay sumabog at napatay siya habang ang pares ay hindi man lang nasaktan. Sa flashback, nang si Zina ay unang nahuli ni Kun, siya ay ginahasa sa harapan ni Lei na hindi man lang nagawang pumalag dahil sa takot. Sinubukan niyang magpakamatay ngunit naubusan ng bala ang revolver na kanyang ginamit. Sa sandaling yun, nanumpa siyang pagbabayarin si Kun. Kinuha niya din si Zina at sinabing nararapat sila sa bawat isa. Sa kasalukuyan, ang pangarap nilang patayin si Kun sa wakas ay natupad na. Sa labas, ang grupo ng SWAT ay naghihintay na matapos ang paglilitis. Ang kanilang trabaho ay i-escort palabas si Kun hanggang marinig ni Captain Gu ang putok ng baril. Kahit walang opisyal na utos, pumasok siya sa loob kasama ang kanyang team. Naipit sila sa matinding barilan laban sa mga tauhan ni Lei. Nagpanggap si Zina na isang dalagang naipit sa gulo at sinaksak sa likod si Gu, ngunit nagawa niyang iligtas ang sarili at nahuli pareho sina Zina at kanyang kasintahan. Sa huli, pinasabog ni Lei ang isa pang bomba na pumatay sa kanya at habang buhay na nakabulag kay Gu. Napaiyak si Zina habang hinahawakan ang katawan ng kasintahan. Habang siya'y inaaresto, nangako siyang maghihiganti at papatayin ang lahat na mahal ni Gu. Sa sumunod na eksena, sinabihan si Gu na hindi na siya muling makakakita. Ang tanging pamilya niya ay ang anak na babae at kanyang malapit na kaibigan na si Yan. Tinutulungan nila si Gu sa abot ng kanilang makakaya, ngunit ang tromang sanhi ng insidente ay malimit siyang dalawin gabi-gabi. Sinisisi siya ng publiko sa lahat ng mga namatay dahil siya lang ang tanging SWAT personnel na nakalabas ng buhay sa courtroom. Dahil dito, natanggal siya sa trabaho. Sa unang linggo, nabaliw si Gu at nagsimulang magwala sa bahay. Pinapanatili siyang matino ni Sia sa lahat ng oras, ngunit sa tuwing wala ang kanyang anak, halos hindi siya makapag-isip ng tama. Ang pagtugtog ni Sia ng violin ay ang tanging paraan niya para makapagpahinga. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula nang gumaling si Gu. Nagsimula na din siyang magtrabaho sa kanyang pandinig ngayong hindi na siya nakakakita. Isang araw, sinorpresa niya si Sia nang saluhin niya ang bolang binato sa kanya. Upang subukan ang kanyang kakayahan, tinapon niya ang ilang bola sa ama at nalamang na master na nito ang pagkilos na hindi nakakakita. Si Yan ay humanga sa kanyang kaibigan nang sabihin ni Gu ang eksaktong kinatatayuan niya sa pamamagitan lang ng pagdama ng kanyang presensya. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, sina Sia at Gu ay nagpasyang pumunta sa Manila para sa symphony competition. Samantala, nakakulong pa rin si Zina at nagbibilang ng araw hanggang sa makita niya muli si Gu. Ang anak ng gangster na si Kun na may pangalang Kang ay gustong-gustong patayin si Zina. Para gawin ito, nagpadala siya ng petisyon na ilipat si Zina sa ibang bilangguan sa Manila. Ngunit alam ni Zina ang tungkol sa kanyang intensyon kaya tumanggi siyang pumirma sa dokumento. Dumating sina Sia at Gu sa Manila at direktang pumunta sa teatro para sa kompetisyon. Ilang minuto bago ang kompetisyon, nawala ni Sia ang Rosie ng violin at pinalitan siya ng ibang estudyante. Habang nag-iisa sa backstage, pilit siyang hinila ng isang grupo papasok sa kanilang sasakyan. Naramdaman ni Gu na wala ang anak sa nagpe-perform kaya tinawagan niya si Sia. Sumagot ang kanyang anak ngunit tanging pagsigaw ang narinig ni Gu. Tumakbo siya sa parking lot ngunit hindi niya na naabutan ang sasakyan. Pagkatapos nito, agad siyang tumawag sa mga pulis. Pagkalipas ng ilang oras, sinabihan si Gu na nahanap na ang na-deform na bangkay ni Sia malapit sa ilog. Upang makilala ang katawan, hinawakan ni Gu ang kamay ng bangkay at natuklasang hindi ito ang kanyang anak. Gumagamit si Sia ng violin sa loob ng mahigit 10 taon at ang kanyang mga kamay ay merong makakapal na kalyo. Pinaliwanag ni Gu ang lahat sa police officer ngunit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki.
Sinabi niya na ang ID nahanap sa bulsa ng biktima ay sapat ng ebidensya at wala nang dapat pang gawin. Dahil sa galit, inatake ni Gu ang officer at ang insidente ay nai-broadcast sa TV. Nakita ni Sina ang balita at natuwang makita si Gu na nahihirapan. Matapos malaman na siya'y nasa Manila, pumirma na siya sa consent form para ilipat sa kulungan sa Manila. Sa sumunod na eksena, nilagyan siya ng mask, kinadenahan at pinalibutan ng maraming gwardya habang papunta sa bagong kulungan. Biglang huminto ang sasakyan at lumabas si Zina na merong dalang baril sa kanyang kamay. Pinatay niya ang lahat na kasama sa loob lang ng 1 minuto. Binaril niya rin ang mga escort na pulis at nakatakas sa huli. Nang malaman ni Kang ang tungkol sa kanyang pagkatakas, pinatay niya ang gwardya sa galit. Inutusan niya ang mas maraming tauhan para hanapin ang babae sa pag-aakalang matatahimik ang ama kung mamamatay si Zina. Nilagyan ng posa si Gu at sinabihang patay na ang anak. Kanyang na-realize na hindi siya tutulungan ng mga pulis at pinadala siya pauwi. Nang makakuha ng pagkakataon, pinatulog niya ang dalawa sa kanila at sinubukang makatakas. Ang hindi niya alam, si Zina pala ang nakaupo sa harapan at nagmamanman lang sa kanya. Sa halip na patayin agad si Gu, nagkunwari siyang mabuting pulis na tutulong sa paghahanap sa kanyang anak. Pagkatapos nito, makikita natin si Sia at iba pang mga babae. Dinukot sila ng gangster na si Kang para ibenta sa dark web. Nagkaroon siya ng dagdag na interes kay Sia dahil sa ganda ng dalaga at tinaasan ang kanyang presyo. Dahil sa alam ni Sina ang tungkol sa ginagawa ni Kang, pinaalam niya kay Gu kung paano mahahanap ang anak. Hindi siya tutulungan ng mga pulis dahil sinuhulan sila para manahimik kahit pa iligal ang negosyo ni Kang. Kahit na gustong patayin ni Zina si Sia, handa siyang pumanig kay Gu hanggang sa mailigtas ang dalaga. Nagpasya siyang gamitin si Zina bilang pain at pumasok sa lugar kung saan tinatago ang mga babae. Nahanap ni Gu ang numero ng isang local dealer na tumatanggap ng mga babae at pinadala sila sa isang matandang babae. Siya ang tagapamagitan at namumuno sa pagsuri kung ang mga babae ay sapat para sa kanilang mga kliyente. Inaprobahan niya si Zina ngunit naramdamang may masamang intensyon si Gu. Pagkatapos na ipadala si Zina sa loob, tinutukan siya ng baril ng matanda ngunit ginamit niya ang kanyang abilidad para patumbahin ang matanda bago pa ito makapaputok. Sinundan niya si Zina ngunit pareho silang nadakip sa huli. Sa ngayon, nagsimula na ang live stream sa dark web. Maraming kliyente ang nanunood sa paglabas ng mga babae at sumubasta ng pera para bilhin ang mga dalaga. Nang oras na ni Sia, nagpatugtog siya ng napakagandang violin. Hininto ni Kang ang livestream dahil gusto niyang angkinin ang dalaga para sa sarili. Ngunit nang sinubukan niyang hawakan si Sia, tinagat siya nito. Nangako si Kang na tuturuan siya ng leksyon at tinaasan ang kanyang presyo ng 6 million yuan. Sa ibang lugar, isinabit patiwarik si Zina at si Gu naman ay ginapos ng chain collar. Dumating ang partner ni Kang na si Beth at pinaalala ang pagkamatay ng kasintahan ni Zina. Nang gumanti sa pangaasar si Zina, siya'y nilunod hanggang sa mahilo at binalik din sa taas pagkatapos. Nagawang masira ni Gu ang kanyang posas ngunit madaling natalo ng gangster. Nang umalis na si Beth, nagawa niya nang manalo sa laban at pinatay ang bawat isa sa kanila. Binasag niya rin ang water tank at nailigtas ang buhay ni Zina. Sinabi ni Beth kay Kang na nahuli niya na si Zina ngunit nang siya'y bumalik para tignan ang mga bilanggo, naghihintay na sa kanya sina Zina at Gu. Ginawa siyang hostage at pinaamin kung nasaan si Sia. Nagsalita lang ang babae nang meron ng tipak na salamin sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung sino sa kanila ang anak ni Gu ngunit ang lahat na kinikidnap na babae ay dinadala kay Mai na siya rin kanang kamay ni Kang. Biglang dumating sa eksena ang inspektor na si Rama kasama ang kanyang pangkat. Bago mahuli si Beth, sinipa siya ni Zina dahilan para maitulak ang salamin sa kanyang leeg. Pagkatapos nito, tumakas ang dalawa papunta sa inaangking bahay ni Zina. Ang totoo, ito ay bahay ng pulis na kanyang pinatay nang tumakas siya sa kulungan. Hindi pa rin naghinala sa kanya si Gu at pinagpatuloy ang paglinis ng kanyang sugat. Nakarating kay Kang ang tungkol sa pagkamatay ni Beth kaya pinadala niya si Mai upang patayin ang mga nakatakas. Pagkatapos ng ilang sandali, pumatok si Rama sa pintuan ng apartment kasama si Mai at mga tauhan nito. Nahulaan na ito ni Gu at naglagay ng ilang trap sa bahay. Nang sila'y pumasok, sumabog ang tangke ng gas at namatay ang kalahati sa mga gangster. Inatake ni Gu si Mai habang si Zina naman ay nilabanan ang mga natitirang walang kwentang kalaban.
Malapit nang mapatay si Gu hanggang sa makatalon siya sa bintana gamit ang lupid na kanyang nilagay kanina. Muli niyang nakasalubong si Mai at hinuli ito gamit ang kaparehong lubid na ngayon ay nakatali na sa isang elevator. Pagkatapos pahirapan, dinala sila ni Mai sa storage unit kung saan tinatago ang mga dinukot na babae. Pinalaya nila ang maraming babae ngunit wala sa kanila si Sia. Ibig sabihin lang nito ay maaaring naibenta na siya o kaya naman ay hinihintay na maibenta sa lugar ni Kang. Dumating siyan sa estasyon ng pulis at nagtanong tungkol sa progresong ginawa ni Rama sa kaso. Nang tumanggi si Rama na ipamahagi ang impormasyon, mag-isa niyang hinanap ang kaibigan. Samantala, tinutukan ng kutsilyo ni Gu si Zina at inaamin kung sino talaga siya. Yun pala, naamoy niya ang nabubulok na bangkay sa apartment na inaangkin ni Zina. Ngumiti lang siya at sinabi ang kaparehong mga salita nang namatay ang kanyang kasintahan. Nakilala siya ni Gu at tinawag siyang isang baliw na babae. Bago pa sila magkausap, dumating siyan at tinutukan ng baril si Zina. Kaagad niyang pinatay si Mai na tanging taong nakakaalam kung nasaan si Sia. Kung papatayin nila si Zina sa puntong ito, maaaring hindi na nila mahanap si Sia na nagbigay sa kanya ng kalamangan. Inutusan niyang mamili si Gu sa pagitan ng kanyang kaibigan at kanyang anak. Kung pipiliin niya ang anak, kailangan niyang agad na patayin siyan. Walang pag-aalinlangang pinili ni Gu ang kanyang anak at sinaksak siyan, ngunit hindi masyadong kalaliman para patayin siya. Umupo ang dalawa sa loob ng sasakyan at nag-usap sa kanilang nakaraan. Binunyag ni Zina na binenta siya ng ama sa isang gang na kanya ring pinatay pagkalipas ng ilang taon. Mula nang siya'y ipinanganak, ang kanya lang pamilya sa buhay ay ang yumaong kasintahan, kaya gusto niyang patayin si Gu sa harap ng kanyang anak upang gumaya ito sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa nagbebenta ng mga ilegal na baril. Siya rin ang middleman na nagbenta kay Zina sa mga gangster. Dahil dito, pinatay siya ng babae bago nakawin ang buong truck ng armas at mga bala. Ang isang bagay na hindi kinalimutang kunin ni Gu ay ang kanyang bouncy balls. Sa sumunod na eksena, dinala na si Sia sa labas para sa susunod na live stream. Binigyan siya ng opsyon ni Kang na manatili sa kanya o maibenta bilang alipin, ngunit sumagot lang si Sia na ililigtas siya ng kanyang ama. Sinira ng isang sasakyan ang main entrance at nagsimulang magpaputok si Zina sa kahit na sino. Dahil siya ay protektado ng sasakyan, wala sa mga balang binabaril sa kanya ang tumatama. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang maihagis ni Gu ang bouncy ball kay Sia para sabihing siya ay naroon. Itinago niya ang bola sa kanyang mga kamay at naghintay na mailigtas. Pinadala ang mga gwardya sa labas para labanan ang dalawa, ngunit nakapasok na sila sa bahay. Sinarado nila ang ilaw at isa-isang pinatay ang lahat na bantay. Sa huli, si Kang ay naiwang kasama si Sia at kanyang abogado. Iniwan din siya ng kanyang abogado at sinabing bahala na siya sa buhay niya. Bilang huling paraan, kinabit ni Kang ang isang time bomb kay Sia. Ngunit bago ang lahat, siya'y binaril at napatay ni Zina. Pagkatapos nito, isinabit niya ng patiwarik si Sia gamit ang isang kadena. Kung malalaman ni Gu kung nasan siya, maaari niyang mailigtas ang dalaga kaya tinapon ni Sia ang bouncy ball sa kanya. Nasalo ni Gu ang bola at matagumpay siyang nahanap. Nabaril at napatay niya din si Zina bago nasalo ang kanyang anak. Subalit ang peligro ay hindi pa din tapos dahil nakakabit pa ang bomba sa dalaga. Biglang dumating siyan at nabunyag na hindi nakamamatay ang kanyang sugat. Tinulungan niya si Gu at nagbigay ng gamit para ma-defuse ang bomba. Gumana ang plano at nailigtas ang mabubuting tao sa katapusan. Sa huling eksena, sina Yan at Sia ay bumisita kay Gu. Masaya silang nag-usap tungkol sa buhay at hindi man lang na-trauma sa mga kaganapan ng pelikula. Shoutout kay Andoy Info TV, Kuya Kim Fishing Adventure, Lianos Family, What the Dog Doing, GF Negrishan Mulyaneda, Bella 749, Bernard James Sagum, Carlo Villapanya, Janet Ornales, Robbie Tag, JC Ace, at Juan Villapanya. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.